Paano nga ba maglipat ng pera from BPI to other bank katulad ng BDO, Union Bank at marami pang bank account? Maging sa ibang wallet katulad ng GCash, Maya, Digital Bank katulad ng GoTime, Grab, ShopeePay, Lazada at marami pang iba. Sa video na to pag-usapan natin yung BPI Fund Transfer online. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Gamit yung BPI app, pwede nang mag-login gamit yung username and password. Pero kung na-on mo yung biometrics login, gamit lang yung daliri mo o fingerprint, pwede mo nang i-scan yun para makapag-login. Bago tayo mag-transfer, punta muna tayo sa More, sa General Settings. Under Security, makikita nyo rito yung biometrics login. So, naka-on yan sa akin, kaya pwede ako mag-login gamit yung fingerprint ko. At ang dahilan kung bakit andito rin tayo security ay dapat naka-on din yung mobile key ninyo para makapaglipat ng pera successfully. Meron kaming ginawang hiwalay na tutorial video kung paano to i-on, pero basically, pagpunta nyo lang dito sa settings at security, i-on nyo lang to at sundin yung mga next step para ma-on yung sa mobile key. Kapag okay na, punta lang sa transfer at makikita mo rito yung transfer money to own account to another BPI account to another bank. Pag to another BPI account, ibig sabihin, sa BPI account ka lang pwede mag-transfer, pwede sa ibang tao. Pag to own account naman, obviously, sa sarili mong account, lalo kung marami kang bank account sa BPI katulad ko. At finally, yung transfer to another bank. Ito yung paglilipat ng pera papuntang ibang bangko or wallet. Ito yung listahan. Pwedeng sa Lazada, pwedeng sa AUB, Bank of China, sa BDO, sa Cebuana, China Bank, at marami pang iba. So, ulitin ko lang kung paano ko ito nagawa. Bali sa umpisa, to another bank ang pipiliin natin. Pero bago tayo mag-proceed, meron kayong nakikita rito ang transfer via QR code. Just in case na may pinadala sa inyo ang QR code or may pinapascan sa inyo, pwedeng ito yung piliin nyo. Transfer via QR code. I-scan nyo lang yung QR code na yon para mag-proceed. Or, kapag pinadala sa inyo at na-save nyo na sa phone or sa gallery ninyo, tap nyo lang tong upload QR code instead at piliin yung QR code na picture. Kapag wala kayo ng QR code, piliin na natin yung to another bank. Transfer from, dito manggagaling yung perang padala. So, piliin ko lang siya dito. Transfer to, may makikita kayong InstaPay at PesoNet. Kapag more than 50,000 pesos yung inilipat yung pera, PesoNet ang dapat yung piliin. At kapag ginawa niyo yung transaction ng after 4 p.m., the next banking day pa talaga may lipat yung pera. Kapag InstaPay naman, less than 50,000 pesos yung pwedeng i-transfer at instant yung perang padala. Mabilis, malilipat yung pera doon sa kabilang account. Sa akin, InstaPay ang pipiliin ko at pwede nyo na piliin dito yung bangko na paglilipatan ng pera. Halimbawa sa East West, i-enter nyo lang yung account number and account name. Halos pare-pareho lang, katulad ng sa Bank of China. Pipiliin mo lang kung transfer using account number, email address, mobile number. Halimbawa, account number. Ganon din, i-enter mo lang yung account number and account name. Halos ganon yung proseso sa lahat. Katulad nito, pili tayo ng ibang bangko katulad ng GoTime. Account number, account name din. Sa Cebuana, account number and account name din. Halimbawa, ito na yung napili natin. I-enter ko lang yung account number at yung account name na rin or kung sino man yung owner ng bank account na yon. Just in case nga pala na alam nyo maglilipat ulit kayo ng pera dito, halimbawa weekly or magka-transfer ulit kayo sa susunod na buwan or monthly, i-add nyo na lang sa favorites by checking this. Ibig sabihin, isi-save nyo na yung banking details and next time, hindi nyo na kailangan i-enter ulit yung account number and account name. Instead, nakasave na nga siya sa BPI at i-enter nyo na lang yung sa amount. Sa akin, hindi ko na siya isi-save. Tap ko yung continue. Dito na yung part na i-enter mo yung amount na gusto mong i-transfer. Scroll down lang, merong add note, optional lang. Ibig sabihin, hindi na kailangan lagyan ng info. Nasa sa inyo kung gusto nyong lagyan to ng note. Sa akin, hindi na, so erase ko na lang to. Tap ko yung continue ulit. Are these details correct? So i-double check yung account number, yung account name, maging yung bangko. Sa summary sa baba, merong transfer amount plus fee. Sa pag-transfer nga pala ng pera gamit yung BPI, may charge yan at yan ay 25 pesos. So, kapag na-double check nyo na lahat, i-tap nyo lang tong confirm. At i-approve to gamit yung mobile key or yung biometrics login ninyo o yung fingerprint nyo nga. That's why kanina sinabi ko na kailangan naka-on yung sa mobile key at pwede nyo rin i-enable yung sa biometrics login. At kapag okay na, na-approve nyo na, makikita nyo tong your transfer was successful.
Pwedeng i-download nyo to or mas maganda na i-share nyo to doon sa taong pinagpadalhan nyo ng pera para may patunay kayo na napadala nyo na nga yung pera sa bank account niya. Just to make sure, pwede nyo rin i-check yung transaction history ninyo na bawas na yung perang pinadala ninyo plus yung transfer fee na 25 pesos. So, ganun kadali maglipat ng pera from BPI to other bank or kahit sa mga wallet katulad ng GCash, Maya. Sana nakatulong tong video na to. Kung pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check itong mga nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!